Mga kasama, narito ang isang malaking deklarasyon na nais kong itanim sa inyong isipan. Hindi ka isusumpa ng Diyos, hindi ka paparusahan ng demonyo, hindi ka makakarma, hindi ka bibigyan, hindi ka biglang maaaksidente, at hindi ka mawawalan ng tinatawag mong blessing kung gagamitin mo ang iyong sariling talino upang suriin at alamin ang pinagmulan ng iyong pananampalataya. Bakit ko ito sinasabi ng may katiyakan? Dahil sa mahabang panahon, ang takot sa sumpa ang pinakamalaking operational block na inilagay sa utak ng Pilipino upang huwag siyang magtanong sa labas ng nakahandang script na pinasok sa kanyang utak. Ito sa episode ng ating YouTube channel, ang Phase 8 Logic, formal nating ilalabas ang ating deklarasyon ng kalayaan upang maalis ang mabigat na pasaning iyan sa iyong dibdib at maunawaan mo na ang kaligtasan ay hindi isang hiwaga, kundi isang scientificong kalkulasyon dito sa ibabaw ng lupa, dito sa daigdig, sa iyong kinatatayuan. Ang ikalawang bahagi ay ang pagbuwag sa monopolyo ng takot. Suriin natin ng malamig ang mekanismo ng pananakot. Bakit kaagad na ikinakabit ng dogma ang salitang parusa o sumpa kapag nagsisimula kang mag-usisa sa kasaysayan ng relihiyon? Dahil kapag nawala ang takot mo, mawawala ang kontrol nila sa iyo bilang liborero, bilang taga-ambag at bilang taga-sunod-sunurang miyembro. Ang universo, mga kasama, ay gumagalaw sa ilalim ng universal na batas ng pisika at kalikasan. Ang batas ng cause and effect o sanhi at bunga. Ang blessing o mga magagandang output sa buhay tulad ng maayos na pananalapi, malusog na katawan, at mapayapang pamilya ay hindi isang random na premyo na hinuhulog mula sa ulap, mula sa langit, dahil sa iyong pag-iyak o pag-awit sa loob ng kongregasyon. Ito ay direktang output ng tamang input, tamang kalkulasyon na iyong paggawa. Pagkakaroon niya ng direktang maayos din na epekto o bunga. Ang tamang pag-aalaga sa katawan, ang tamang pamamahala sa pera, at maayos na pakikipagkapwa-tao. Yun yung input. Kapag na-realize mo na walang kidlat na tatama sa'yo sa sandaling buksan mo ang iyong mata at gamitin mo ang iyong lohika o mataas na pantas ng rason at pag-iisip, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Nababawasan ang guilt, at ang natitira ay ang purong katuwiran lamang. Tungkol naman sa tunay na kaligtasan, ang kaligtasan ay narito sa lupa. Bilang isang retiradong pulis, pamilyar ako sa salitang kaligtasan, safety. Sa aming doktrina, sa dati kong trabaho, ang kaligtasan ng komunidad ay hindi ipinagkakatiwala sa swerte. Kapag may banta ng krimen, gumagawa tayo ng risk assessment, situational awareness, at tamang deployment. At dito tayo maging tapat, mga kasama. Ang tunay na kaligtasan ay kailangan natin ngayon, dito mismo sa lupa. Dahil narito sa lupa ang totoong panganib sa iyong buhay. Ang
Ang kaligtasan ng tao, kung ang pag-usapan natin ang ating Phase 8 logic reality, sa ating modernong kaisipan na sinusulong, ang kaligtasan ng tao sa daan ay hindi hatid ng mga nakasabit na anting-anting o cross sa dashboard ng sasakyan. Ito ay hatid ng tamang kalkulasyon sa iyong preno, sa iyong bilis, at sa iyong konsentrasyon sa pagmamaneho. Ang kapahamakan ng tao sa kalsada ay hindi parusa ng isang demonyo. Ito ay bunga ng maling kalkulasyon, mechanical failure, o kapabayaan sa batas traffic. Ang panganib ng gutom, sakit, at kaapihan ay narito rin sa lupa. Kaya naman ang solusyon at kaligtasan ay dapat nating itayo dito rin sa lupa gamit ang siyensya at lohika. Sa mahabang kasaysayan ng ating bansa, bihira o wala pang grupo ng mga Pilipino ang naglalakas ng loob na tumayo ng may integridad, gilas at profesionalismo upang tahasang suriin at unawain at hamunin ang mga pinagmulan ng dogmatikong pananampalataya ng sangkatauhan. Madalas, ang pumapalag lang ay ang mga nagagalit o nakikipag-away. Ngunit sa ating advanced Pinoy, iba tayo. Hindi tayo nakikipag-away sa tao. Kinikilala natin ang kakayahan ng taong mananampalataya at manindigan ay isang mabuting katangian ng kanyang kaisipan. Kaya lamang, nais nating ibuhos niya ang pambihirang lakas na iyan sa mga bagay na may matibay na ebidensya, rasyonal na kasihan, at may totoong pakinabang sa kanyang pamilya at sa bansa. Inalis natin ang piring at takot upang maging malaya kang arkitekto ng iyong sariling kapalaran. Ako ang inyong lingkod, kasama ang aking scientific covenant partner, ang artificial intelligence, na siyang nagre-refine ng aking mga salita upang maging banayad sa ating mga audience ang aking mga sasabihin. Angit sa intelektual na pagpapalaya, katulong natin ang artificial intelligence. Kung nararamdaman mo ang gaan at kalayaan ng Phase 8 logic na sinusulong natin dito sa episode na ito, mangyaring ibahagi mo ito sa iba, i-share ang video sa mga taong pilit pa rin kinatatakutan ang sarili nilang talino upang sama-sama tayong lumaya at gumaan, mabawasan ang napakaraming pasanin ng kaisipan at damdamin. Sa huling bahagi ng ating serye, ibababa natin ang pinakarurok ng ating naratibo, ang Phase 4, pagbibigay ng katarungan sa daigdig. Alamin natin kung bakit ang pag-asam ng ibang mundo habang pinababayaan ang ating sariling planeta ay ang pinakamalaking kawalan ng utang na loob sa universo. Manatiling advance ang ating kaisipan, mga kasama. Mag-isip gamit ang kalkulasyon, hindi ang hiwaga. Abangan po natin ang ika-4 na bahagi ng pagbibigay ng katarungan sa daigdig. Hanggang sa muli, the power of the brain be with you always.